Good day, everyone. Once again, I am Mieta Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, we're going to tackle our devotion titled, Whoever Sow Bountifully Will Reap Bountifully. Our scripture is all about 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. NIV version. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. ASND version. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, hindi mabigat sa loob o dahil sa pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, yung 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 is nagtuturo sa atin ng kahalagahan. Ayon din to kay Pastor Russell, is nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng masaganang pagbibigay. Ayon kay Pastor Russell Ocampo, ang pagbibigay ng may kusang loob at may kagalakan ay nagdudulot ng masaganang ani. Ang Diyos ay nagmamahal sa masayang nagbibigay, at siya ay magbibigay ng masaganang biyaya sa mga taong bukas palad na nagbibigay. Naway patuloy tayong magbigay ng masagana at masaya at maranasan natin na ang walang hanggang biyaya ng Diyos sa ating buhay. So, yung teaching ni Pastor Russell, first is the New Testament teach sacrificial and voluntary giving. So, ang bagong tipan po is nagtuturo ng pagbibigay na may kusang loob at may sakripisyo. Hindi tayo pinipilit na magbigay na hindi bukal sa ating puso, kundi inaasahan tayo na magbigay mula sa ating puso. Kumbaga, hindi dapat tayo pinipilit or ginagawa natin ng may mabigat na kalooban. Ang tunay kasi 'di ba na nagbibigay ay nangangailangan ng sakripisyo at bukas sa puso. Kumbaga, magbibigay ka, dapat hindi mo siya iisipin pa na grabe, mahal pala nung binigay ko, grabe, ang laki pala nung binigay ko. Dapat hindi po tayo ganun. Dapat kapag nagbibigay tayo is may kusa yung loob natin. Kumbaga, kusang loob natin silang binibigyan mula sa puso natin. So, yung sa second teaching naman is the New Testament encourage a cheerful giving. Kumbaga, inaasahan tayo ng ating mahal na Diyos na magbigay ng masaya at may kagalakan. Ang pagbibigay ay hindi dapat maging isang mabigat na responsibilidad, kundi isang pagkakataon upang ipakita natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. At ang pagbibigay na may kasiyahan ay nagpapakita na tunay na pananampalataya at tiwala sa Kanya, sa ating Panginoon. So, yung pangatlo, the last teaching is the New Testament teach bountiful sowing and bountiful reaping. So, ang turo ng bagong tipan ay kung magtatanim tayo ng marami, tayo ay aani ng marami. Ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng kasaganahan kasaganahan mula sa masaganang pagbibigay. Binibigyan din ni Pastor Russell na ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani ay totoo rin sa ating spiritual na buhay. Kapag tayo ay nagbibigay ng masagana, tayo rin ay makakaranas ng masaganang ani mula sa Diyos. Ang masaganang pagtatanim ay nagdudulot ng masaganang pagpapala. So, our next is yung application naman. Ang application naman natin is first, practice voluntary sacrificial giving. So, magbigay tayo mula sa ating puso ng may sakripisyo at hindi sa pilitan. Isipin ang mga biyayang natatanggap natin at magbigay bilang pasasalamat. Second is give joyfully out of gratitude.
So, magbigay tayo ng may kagalakan at pasasalamat. Ang kasiyahan sa pagbibigay ay nagdadala ng kasiyahan sa ating Panginoon or sa ating mahal na Diyos. Pangatlo is sow bountiful and reap bountiful. Maging bukas palad tayo sa pagbibigay upang maranasan natin ang masaganang ani ng Diyos. Ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-ani ay totoo rin sa ating spiritual na buhay. So last is our discussion. Our discussion talks about how do you know which one is seed for sowing and which one is bread for food. So for me, ang pagtatanim at pag-ani ay isang mahalagang prinsipyo sa ating spiritual o sa ating buhay spiritual. Kapag tayo ay nagbibigay, hindi lamang tayo nagbibigay ng material na bagay, kundi nagtatanim tayo ng buto ng kabutihan at pagpapala sa ating buhay. So, ang pagbibigay na may sakripisyo at kagalakan ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Diyos. So, ang pagtatanim ng marami ay nagdadala ng masaganang ani. Kapag tayo ay nagbibigay ng masagana, tayo rin ay aani ng masagana. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa material na bagay, kundi pati na sa mga pagpapala ng ating mahal na Diyos na hindi nakikita tulad ng kagalakan, kapayapaan at kalakasan. So, paano ba natin malalaman kung alin ang buto para itanim at alin ang tinapay para kainin? Ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng bagay at siya rin ang nagbibigay ng karunungan upang malaman natin kung ano o kung paano gamitin ang ating mga biyaya. So, ang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon at pagsunod sa kanyang mga gabay ay susi upang malaman natin ang tamang paggamit ng ating mga natatanggap. So, ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani ay isang malalim na aral na nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagbibigay. Kapag tayo ay nagbibigay ng may sakripisyo at kagalakan o bukal sa ating puso, tayo rin ay makakaranas ng masaganang ani sa ating mahal na Panginoon. Ang pagbibigay ay isang anyo ng pagsamba at pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating mahal na Diyos. Naway patuloy tayong magbigay ng masagana at masaya at maranasan natin ng walang hanggang biyaya ng ating Diyos sa ating buhay.